Paano kung isang araw, malaman mong anak ka pala ng isang milyonaryo? Ano ang gagawin mo? Paki-comment na mga sagot nyo sa ibaba. Excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga kang malaman ang buong kwento ng batang si Ronnie, sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong to hanggang dulo. Si Ronnie Carpio, panganay sa magkakapatid na anak ni Mr. and Mrs. Carpio. Batang paslit pa lang siya ay tumutulong na siya sa mga gawain sa bahay. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ama sa pagiging masipag at matulungin niyang anak. Ngunit kabaliktaran naman ito ang nararamdaman ng kanyang ina sa tuwing nakikita ang bawat pagkakamali niya. Ano to, Ronnie? Bakit may basag na pinggan dito sa basurahan? Nagbasag ka na naman ba ng pinggan? Nay, hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po sa kamay ko. Sorry po, nanay. Sorry? Halika nga dito at tuturuan kita ng leksyon. Nay, wag po, nanay. Ang sakit po. Tapos ngayon iiyak ka? Wala ka talagang ginawang tama. Namimilipit sa sakit si Ronnie nang marahas na piningot ng nanay niya ang tenga niya. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak at humingi ng tawad. Pero sadyang matigas ang puso ng kanyang ina sa kanya. Buti na lang ay dumating ang kanyang ama para saklolohan siya. Leonora, tama na! Ano ba ginagawa mo sa bata? Nasasaktan si Ronnie. Pagsabihan mo yung magaling mong anak na huwag magbasag ng pinggan. Akala niya nagpupulot lang tayo ng perang pambili. Pinggan lang pala? Hindi naman malaking kasalanan yun, Leonora. Pinggan lang yun para saktan mong anak natin. Sobra naman yung ginagawa mo kay Ronnie. Anong sobra? Dinidisiplina ko lang ang anak natin. Masama ba yun? Hindi ganyan ang pagdidisiplina ng bata. Isa pa, 12 years old lang tong si Ronnie. Normal lang na magkakamali siya. Kaya nga nandito tayo para gumabay. Hindi manakit sa kanya. Sige, pagkampihan kayo mag-ama. Talagang kakampihan ko siya dahil mali ka. Si Ronnie na nga lang ang nauutusan dito sa bahay. Siya pa yung pinagmamalupitan mo. Aba, so sinasabi mo na tamad si Jelay at Anton na anak natin? Ganun ba? Nay, tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Kasalanan ko naman po talaga, tatay. Wala kang kasalanan, anak. Kasalanan kong lahat. Hindi po, tay. Paano niyo po naging kasalanan? Hindi na nakasagot pa si Ernest dahil alam niyang hindi pa maiintindihan ni Ronnie ang lahat pag sinabi niya ang totoo. Habang si Ronnie naman ay umiiyak pa din sa nangyayari at sinisisi ang sarili niya dahil sa hindi niya pag-iingat. Bahala kayo sa buhay niyo. Umiinit lang ang dugo ko. Saan ka naman mapupunta? Leonora, magsusugal ka na naman. Aba, hindi porket ikaw ang kumikita sa atin dito. May karapatan ka ng pagbawalan ako. Asawa mo ko, hindi kabit. O baka gusto mong ibigay ang pera sa kabit mo. Leonora, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng bata. Mabuti pa, ilayo mo yung bata na yan. Dahil sa tuwing nakikita ko yan, naaalala kong lahat ng ginawa mo. Naguguluhan si Ronnie nang marinig ang sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama. Bakit palagi na lang siya ang nagpagbubuntungan ng galit? Bakit hindi man lang niya maramdamang mahal siya ng kanyang ina? At ngayon, sinasabi pa ng nanay niya na naaalala lang nito ang lahat ng ginagawa ng tatay niya kapag nakikita siya. Pero dahil hindi pa niya lubos maintindihan ang mga bagay-bagay, hindi na lang niya iniisip pa ito. Ronnie, anak, pagpasensyan mo ng nanay mo, ha? Aburido lang ang ulo niyan dahil sa pagsusugal. Hayaan mo, nandito naman si tatay para ipagtanggol ka lagi. Mahal na mahal kita, anak. Pero bakit po ganun si nanay, tay? Hindi niya po ba ako mahal? Anak, mahal ka ng nanay mo. Huwag mong sabihin yan. Mahal na mahal ka namin. Sadyang mainit lang talaga ang ulo niya lalo na kapag natatalo siya sa pagsusugal niya. Hayaan mo, kakausapin ko ang nanay mo. Nakita ko po kasing ako lang lagi ang pinapagalitan niya eh. Pero sina Jelly at Anton, sobrang lambing niya at masaya siya. Pasensya na kung yan ang nakikita mo, anak. Pero pangako,
Kakausapin ko ang nanay mo. At sasabihin ko sa kanya kung gaano ka kabait na anak. Okay ba yun sa'yo? Opo, tatay. Basta tandaan mo lagi na mahal kita, anak. Tandaan mo yan lagi, ha? Opo, tay. Mahal na mahal din po kita. Mahigpit na niyakap ni Ronnie ang kanyang ama at hindi niya mapigilang umiyak. Ramdam niya kung gaano siya kamahal ng kanyang ama, kaya kahit hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang ina, masaya pa din siya. Kahit papaano ay gumagaan ang loob niya. Ngunit wala siyang kamalay-malay na yun na pala ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang ama. Kinagabihan, habang naghihiwa siya ng bawang at sibuyas para magluto ng ginisang sardinas, narinig niya ang sigawan ng mga kapitbahay sa labas, kaya agad siyang lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Halos hindi siya makahinga sa gulat nang marinig ang sigaw ng kapitbahay nila. Ronnie! Ang tatay mo! Nadisgrasya sa daan! Patay daw! Si tatay? Si tatay po? Hindi tay! Agad siyang kumaripas ng takbo at nang makarating siya sa daan, nakita niya ang maraming tao sa gitna. At sumingit siya rito at doon niya nakita ang kanyang ina na humahagulhol sa iyak habang yakap ang kanyang ama. Tumakbo siya papalapit at niyakap din ang tatay niya habang humahagulhol siya sa pag-iyak. Tay! Gumising ka, tay! Ernest! Bakit mo kami iniwan? Mahal ko! Tay! Gumising ka, tay! Tatay ko! Dumating naman ang ambulance at bumaba ang dalawang lalaking may dalang stretcher at kinuha ang bangkay ni Ernest. Sumama naman sila sa loob at ang kanyang ina ay umiiyak pa din. Akma sana niyang yayakapin ito pero itinulak siya nito at sinigawan. Bakit ka pa ba sumama, ha? Wala kang karapatan na sumama dito! Nay, wag na po kayong magalit, Nay. Kung ayaw mo nagagalit ako, lumayo ka sa akin! Sobrang sakit para kay Ronnie ang pagtaboy ng kanyang ina sa kanya. Akala niya ay hindi ito magawang magalit sa mga oras na yon. Pero wala itong pinalampas, kaya nanahimik na lang siya. Hanggang sa makarating sila sa morgue. Wala na sigurong masasakit pa sa pakiramdam na ang tanging kakampi niya ay iniwan na siya. Paglipas ng ilang araw, pagkatapos mailibing ng kanilang ama, ang akala ni Ronnie na tahimik na buhay ay magiging bangungot pala sa kamay ng kanyang ina. Oh, Ronnie! Bakit wala pang nakasaing ditong kanin? Anong kakainin natin ngayon? Wala na pong bigas, Nay. Ano? Putya naman, Ronnie! Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Pwede ka namang mangutang kay Aling Lorna. Hindi ka talaga nag-iisip na bata ka. Nay, ayaw na po tayong pautangin ni Aling Lorna. Wala daw po kasi kayong trabaho, kaya wala daw po kayong pambayad. Aba, yung loan na talagang yan, ha? Alam nga naman magtrabaho ako. Ibibenta ko na nga mga gamit natin dito para magkapera. Nay, paano po yan? Paano po sila Jelay at Anton? Magugutom pong mga kapatid ko. Aba, ang sweet mo palang kapatid. Ganyan dapat, Ronnie, ha? Mahalin mo sila at gawin mong lahat para sa kanila. Opo, Nay. Mahal na mahal ko po sila. Ayoko po silang magutom. Di maghanap ka ng paraan para mapakain ang mga kapatid mo. Pero Nay, hindi naman po ako pwede magtrabaho. Bata pa po ako. Wala pong tatanggap sa akin. Aba, tama yung naisip mo. Ikaw dapat ang magtrabaho. Ikaw ang panganay ng tatay mo. Pero wala pong tatanggap sa akin, Nay. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Pero Nay, baka di ko po kayanin. Huwag lang pong mabigat sana. Aba, nagrereklamo ka pa? Nakatikim na naman ng sampal si Ronnie sa kanyang ina. At tanging pag-iyak pa rin ang nagagawa niya. Hindi naman niya magawang sagutin o labanan ang kanyang ina. Sanay na din siya sa ugali nito, kaya iniiyak na lang niya ang mga pananakit ni Leonora. Etong pera, bumili ka ng bigas, itlog at sardinas. Bilisan mo,
Magsaing ka na at nagugutom na ako. Opo, Nay. Agad na kumaripas ng takbo si Ronnie papunta sa tindahan ni Aling Marites para bumili ng ulam. Pagkatapos ay agad siyang nagsaing ng kanin at nagluto ng itlog at sardinas. Tsaka dali-daling hinanda sa mesa. Uupo na sana siya pero pinigilan siya ng kanyang ina. Dahil yung tira na lang daw sa kanya dahil mas importante ang mga kapatid niya. Nay, nagugutom na po ako. Hindi ka ba makapaghintay? Di ba nga uunahin ko ang mga kapatid mo? Akala ko ba mahal mo sila? Ha? Sorry po, Nay. Opo, sige po. Hihintayin ko na lang po matapos sila. Yun naman pala eh. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Tiniis na lang ni Ronnie ang gutom niya hanggang sa matapos ang mga kapatid niya. At 2 kutsara lang yatang kanin at isang isdang sardinas lang ang natira. Pero masaya na siya rito at uminom na lang siya ng maraming tubig para mabusog siya. Kinagabihan, dumating ang kanyang ina na halatang lasing pero nakangiti ito sa kanya kaya napangiti na din siya. Akala niya ay nagiging mabait na ito sa kanya. Pero may dala pala itong balita na hindi niya magugustuhan. Ronnie, alika nga dito anak. Bilisan mo. Nay, ano po yun? Lasing po ba kayo, Nay? Huwag mo na akong intindihin. Ang sinasabi ko, jackpot ako ngayon dahil bukod sa nanalo ako sa mga bingo, may trabaho ka na. Po, may trabaho na po ako? Oo, Ronnie, matutulungan mo na din ako. Mabubuhay mo na kami ng mga kapatid mo. Mabibigyan mo na kami ng pera. Ano po bang trabaho yan, Nay? Factory worker, Ronnie. Tagaluto ng junk food at taga-repack. Pero Nay, di ba bawal pa po magtrabaho ang bata? Baka hindi po nila ako tanggapin, Nay. Huwag ka na mag-alala dyan, Ronnie. May backer ako doon, kaya walang magiging problema. Akong bahala. Basta sabihin mo lang na 18 years old ka na kapag may nagtanong sa'yo. Sabihin mo, panda ka. Total, malaki ka namang bulas. Umayos ka, ha? Pero Nay, baka mabuking po tayo. Ano ba, Ronnie? Gusto mo bang magutom kami dito? Magutom ang mga kapatid mo. Paubos na ang pera ko. Wala na akong maibibentang gamit dito. Kasi naman po, iniinom at pinangsusugal nyo. Pwede naman po natin yung ipang negosyo, Nay. Malapit na po ang pasukan. Paanong pag-aaral ko kung magtatrabaho po ako? Sino nagsabi sa'yo na mag-aaral ka? Putya ka talagang bata ka. Wala kang pakinabang sa akin. Kung ayaw mo sumunod sa gusto, pues, lumayas ka. Nay, wag naman po kayo magalit sa akin, Nay. Opo, magtatrabaho po ako. Yun naman pala eh. Pinapainit mo pa ang ulo ko. Ito ang tandaan mo, Ronnie. Anak lang kita, kaya gagawin mo kung anong gusto ko. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Opo, Nay. Sige, bukas na bukas maghanda ka na. Gumising ka ng maaga para makapagsaing ka bago kita ihatid sa pabrikang pagtatrabahuhan mo. Opo, Nay. Sige po. Kinabukasan, tulad ng sinabi ng kanyang ina, maaga siyang nagising at naligo. Tsaka nagsaing na din para hindi siya mapagalitan ng kanyang ina. Pagkatapos niya sa lahat ng mga gawain, lumabas naman ang kanyang ina mula sa kwarto nito. Buti naman gising ka na. Timplahan mo na nga ako ng kape. Ang sakit ng ulo ko. Sige po, Nay. Uminom po kayo ng gamot para mawala ang sakit ng ulo nyo. Ano ka ba, Ronnie? Ginagawa mo kung may sakit. Hangover lang to. Nay, huwag na po kasi kayong uminom. Teka, bakit mo ba akong pinapakialaman? Dito ako masaya sa pag-iinom ko. Akin na nga yung kape ko. Bilisan mo. Umiinit na naman ang ulo ko sa'yo. Huwag na po kayong magalit, Nay. Di ba po, ihahatid niyo po ako sa pabrika, Nay? Nay, oo nga pala. Ang sahod doon, 8,000 daw ang buwan. At dapat, buong sahod mo ibigay mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Nay. Mabuti naman. O siya, sige, magkakape lang ako saglit at aalis na rin tayo.
Pag-alis nila ng nanay niya, hindi niya maiwasang kabahan dahil baka hindi niya kayanin ang trabaho at baka nga mabuking sila sa gagawin nilang pagsisinungaling sa edad niya. Pero wala naman siyang magawa kundi ang sumunod sa nanay niya. Sobrang mahal niya ito kahit hindi naman niya naramdaman na mahal siya nito mula pagkabata. Danilo, si Ronnie anak ko. Siya yung sinasabi ko sa iyo na magtatrabaho rito. Ayos ba? Ayos. Basta yung napag-usapan nating komisyon ha. Oo naman, sa sahod na ni Ronnie. Huwag ka mag-alala, ibibigay ko agad. Yun, sige, pumasok ka na bata. Ako na bahala sa kanya, Leonora. Salamat Danilo. Sige na, aalis na ako Ronnie. Nay, susunduin niyo po ba ako mamaya? Marami akong gagawin Ronnie. Ikaw nang bahala. Total, alam mo na naman ang daan. Kaya mo na yan, malaki ka na. Nay! Hindi na pinakinggan pa ng ina si Ronnie, kaya sumunod na lang siya kay Danilo at pinunasan ng kanyang luha. Huwag ka nang umiyak bata, madali lang naman ang trabaho rito. Natatakot po kasi ako magkamali. Pero mas nakakatakot ang nanay mo, kaya sumunod ka na lang. Halika na sa loob ng building para makapagsimula ka na. Sige po. Nagsimula na nga si Ronnie sa pagtatrabaho. Una niyang ginawa ay maglagay ng junk food sa machine para lutuin. Saka siya dinala ni Danilo sa pagre-repack ng mga ito pagkatapos mailuto ng machine. Halos lahat ng tao napatingin sa kanya. Dahil nga kahit matangkad siya, ay halata pa rin minor de edad pa siya. Maya-maya, napatigil naman ang lahat sa pagtatrabaho nang biglang i-anunsyo ng supervisor nila na dumating na ang may-ari ng pabrika para mag-inspeksyon. Agad naman siyang nilapitan ni Danilo para sabihin kahit anong mangyari, huwag siyang aamin sa edad niya kapag tinanong siya. Huwag mong sasabihin ang edad mo ha. Opo, sinabihan na po ko ni nanay tungkol dyan. Mabuti naman, huwag kang mag-alala, mabait naman si Ma'am Lara. Sobrang bait, kaya huwag kang matakot. Kalma ka lang para di ka mapaghalata ang bata. Opo sir. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Lara Collins, isang may-ari ng pabrika. Halatang mayaman sa suot pa lang nitong branded na damit at mga accessories, pero may magaang aura. Napukaw naman ang atensyon niya kay Ronnie nang mahalata niyang bata pa ito. Iho, mukhang bata ka pa lang ah. Bakit nandito ka sa pabrika ko? Ma'am, 18 na po yan si Ronnie. Padak lang po talaga siya kaya mukhang bata. Okay. Ronnie? Ronnie ang pangalan mo, di ba? Opo, ma'am. Bakit po? Wala naman. May naalala lang ako. Hindi mawari ni Lara kung bakit ganoon na lang kagaan ang pakiramdam niya sa bata, na para bang kilala niya ito. Habang si Ronnie naman ay matamis na ngumiti sa kanya, kaya hindi niya maiwasang maalala ang anak niya. Ang anak niyang iniwan niya sa dating nobyo nitong si Ernest Carpio. Ang naging nobyo niya na hindi niya alam na may asawa pala, ay aksidente siyang nabuntis nito. Dahil walang-wala siya ng mga panahong yon, ay ibinigay niya ang kanilang anak kay Ernest para lang mabuhay ito at nakipagsapalaran siya sa ibang bansa para gumanda ang buhay. At nang makabalik siya sa Pinas, nagnegosyo siya sa tulong din ng asawa niya na foreigner. At ngayong nasa Pilipinas na siya, gusto niyang balikan ng anak niya. Pero noong nagpunta siya ulit sa bahay ni Ernest, ang sapi ng kapitbahay ay lumipat na ito ng bahay matagal na. Okay lang po ba kayo, ma'am? Oo, iho. Bago ka lang ba dito? Opo, ngayong araw lang po ako nagsimula. Ilang taon ka na ba? 18 po. 18 po. Mukha kang bata no. Baby face ka kasi. Oo nga po, ma'am. Ang ganda ng pangalan mo. Magkapangalan kayo ng anak ko. Talaga? Si tatay po nagbigay ng pangalan po sa akin. Kaya daw po Ronnie, kasi paborito daw po na pangalan ni nanay yun. Paborito?
Bigla namang tumunog ang phone ni Lara, kaya naputol ang pag-uusap nila. Halatang nagmamadali itong umalis, kaya naiwan naman si Ronnie at bumalik na sa trabaho niya. Buti na lang, magaling ka magsinungaling. Naturuan ka na maayos ng nanay mo. Kinabahan nga po ko kanina eh. Huwag kang kabahan, okay lang yan, masasanay ka ding bata. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po sir. Nagpatuloy sa trabaho si Ronnie at kahit nakaramdam na siya ng pagod ay hindi siya sumusuko at iniisip na lang na para sa mga kapatid niya ang kanyang ginagawa. Wala silang makakain kung hindi siya magtatrabaho. At isa pa, paniguradong magagalit ang nanay niya kapag nagreklamo siya. Hanggang sa oras na nga ng uwian at kailangan na nilang umuwi. Nalungkot naman siya nang hindi man lang siya susunduin ng nanay niya. Nang palabas na siya, biglang sumama ang panahon at unti-unting bumabagsak ang tubig ulan. Lumalakas ng ulan, wala akong payong nadala. Lord, huwag niyo po akong pababayaan. Nagulat naman si Ronnie nang may isang mamahaling kotse ang huminto sa harap niya na nagpatigil sa paglalakad niya. Bumukas ang bintana nito at nakita niya ang kanyang amo na si Lara. Ronnie, alika, pumasok ka na sa kotse ko. Dali, nababasa ka na. Ma'am, huwag na po, nakakahiya po. Sige na, dali na, sumakay ka na. Sige, kapag di ka sumakay, tatanggalin kita sa trabaho mo. Sige po, sige po. Agad na sumakay si Ronnie sa kotse ni Lara. At napangiti naman si Lara. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang kagaan ang loob niya kay Ronnie. Huminto sila sa tapat ng isang fast food chain. Ma'am, salamat po. Aalis na po ako. Baka kasi mapagalitan po ako ni nanay eh. Teka lang Ronnie. Akong bahala sa nanay mo. Kumain ka muna sa loob. Halika. Alam kong gutom ka pagkatapos ng trabaho. Eh ma'am, baka po kasi magalit si nanay sa akin eh. Ako nga bahala sa nanay mo. Sige ka, pag nagalit ako, mawawalan ka ng trabaho. Di magagalit talaga ang nanay mo. Huwag po, sige po, sasama na po ako sa inyo. Napangiti naman si Lara sa reaksyon ni Ronnie. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lang siya natutuwa kay Ronnie. Pagpasok nila, ay agad siyang nag-order ng fried chicken, spaghetti, fries at ice cream. Kitang-kita naman niya ang kagutuman ni Ronnie dahil sa bilis nitong kumain. Napansin naman ito ni Ronnie, kaya natigilan siya at nahiya. Pasensya na po kayo ma'am, nagugutom lang po talaga ako eh. Sige lang, kumain ka pa. Hindi ka ba nagtanghalian kanina? Wala po kasing pera si nanay. Nagtrabaho ka nang walang kain? Wala bang trabaho ang nanay mo? Wala po, ma'am. Eh, ang tatay mo? Wala na po si tatay. Patay na po siya. Pasensya na ha, kung tinanong ko pa. Hindi ko naman alam. Okay lang po, ma'am. Sa katunayan po, sobrang saya ko po ngayon. Kasi first time po to. First time ko pong maranasang kumain ng fried chicken at spaghetti. Ano? Seryoso ka ba dyan? Opo, lagi po kasing itlog at sardinas ulam namin. Tsaka lang po ko kakain kapag may natirang ulam ang mga kapatid ko. Hindi po kasi kami magkasya. Diyos ko, nakakaawa ka naman. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mo kumain, magte-take out tayo ng pagkain para sa mga kapatid mo. Talaga po, ma'am? Naku, salamat po. Sigurado akong matutuwa si nanay. Walang anuman yon. Ma'am. Oh, bakit? May sasabihin ka pa ba? Ma'am, sorry po. Nagsinungaling po ako sa inyo. Nagsinungaling? Opo, hindi po kasi talaga ako 18 eh. Hindi ko na po kaya magsinungaling dahil ang bait-bait niyo po. Sorry po talaga. Sorry po. Pero sana, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Sabi ko na nga ba eh, minor de edad ka pa lang. Ilang taon ka na ba? 12 years old po.
Napatigil si Lara sa sinabi ni Ronnie nang maisip na kasing edad lang ni Ronnie ang anak niyang nawawala. Pero imposible naman kasi patay na daw ang tatay nito. Sa pagkakaalam niya, buhay pa si Ernest. 12 years old? Diyos ko, bakit ka hinayaan ng nanay mo na magtrabaho? Hindi mo ba alam na pwedeng makulong ang nanay mo sa ginagawa niya? Minor de edad ka pa lang at dapat ini-enjoy mo pang pagkabata mo. Ma'am, please, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Magagalit po sa akin si nanay. Sasaktan niya po ako. Sasaktan? Bakit kanya sasaktan? Hindi mo responsibilidad na magtrabaho. Siya ang dapat bumuhay sa inyo. Ma'am, please, nakikiusap po ako. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ng maayos ang nanay mo. Pero ma'am, magtiwala ka sa akin, Ronnie. Baka makumbinsi ko ang nanay mo na ako magpapaaral sa'yo at pwede ko pa siya bigyan ng magandang trabaho. Talaga po, ma'am? Oo naman. Naku, salamat po, ma'am. Hindi na napigilan ni Ronnie ang sarili at niyakap ng mahigpit si Lara at niyakap naman siya pabalik ni Lara. Ilang sandali pa, dala ang order nilang take-out ay umalis na sila pauwi sa bahay ni Ronnie. Pagkadating niya ron ay, napansin agad ni Lara ang kalumaan ng bahay nila. Pagkapasok ni Lara, ay nadatnan niyang pinapagalitan ni Ronnie ng kanyang ina. Nalate kasi siya ng ilang minuto dahil pinarada pa niya ng maayos ang kanyang kotse. Dahil hirap siya sa kaliitan ng espasyo ron. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang babaeng nakita niya. Ang asawa ni Ernest at nagulat din si Leonora nang makita siya. Lara? Aba, nagpakita ka pa talaga? Nay, sino po siya? Si Ronnie? Siya ang anak ko? Ano pong sinasabi niyo? Anong anak? Aba, mukhang mayaman ka na ngayon ah. Bayaran mo ko sa pagpapalaki ko sa anak mo walang kwenta. Walang hiya ka, Leonora. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo siya pinagtrabaho at kinakawawa? Nasaan si Ernest? Ha? Wala na si Ernest. Patay na siya. Patay ng lalaking kinabit ka. Nay, ma'am, tama na po. Ano po bang nangyayari, Nay? Huwag niyo pong awayin si ma'am. Nandito po siya para bigyan ka ng magandang trabaho, Nay. Kakausapin ka daw po niya. Siya ang nanay mo, Ronnie. Kabit siya ng tatay mo. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Na hindi niyo po ako anak? Oo, hindi kita anak. Anak ka ng kabit ng tatay mo na iniwan ka. Anak, patawarin mo ko kung iniwan kita sa tatay mo. Hindi ko alam noon kung paano ka bubuhayin. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Kasi ikaw palang anak ko. Ang anak namin ni Ernest. Kaya pala hindi ko maramdaman na mahal niyo ako, Nay. Kaya pala akong lagi niyong pinapagalitan at sinasaktan. Kasi hindi niyo pala ako anak. Tama ka. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang kataksila ng tatay mo. At ikaw, Lara, magbabayad ka. Bayaran mo ko sa ginastos namin dyan sa anak mo. Hindi. Ikaw ang dapat magbayad. Ipapakulong kita sa ginawa mo sa anak ko. Ronnie, sumama ka na sa akin, anak. Bibigyan kita ng magandang buhay. Anong sabi mo? Hindi mo makukuha si Ronnie. Hindi siya sasama sa'yo. Diba, anak? Kayo na po nagsabi na hindi niyo ko anak, Nay. Kayo na po nagsabing wala akong kwenta. Kaya sasama po ko kay Ma'am Lara. Hindi man naging madali para kay Ronnie ang tanggapin ng lahat. Hindi naman naging mahirap sa kanya na patawarin si Lara dahil kitang-kita niya ang kabaitan nito. At sa murang edad pa lang niya, naiintindihan na niya kung bakit nagawa ng ina na iwan siya sa tatay niya. Bumawi naman si Lara sa kanya. Pinag-aral siya, binigyan ng maayos ng buhay at lahat ng gusto niya. Pero syempre, kahit ganun ang nangyari sa relasyon nila ni Leonora, ay pinatawad niya pa rin ito at nakiusap sa kanyang ina na wag nang ipakulong at tulungan na lamang na makabangon. Isang araw, dumalaw sila sa puntod ni Ernest at doon na bumuhos ang emosyon ni Lara sa ginawa ni Leonora kay Ernest.
Iniwan ko siya sa'yo para maalagaan siya ng tama. Pero bakit, Ernest? Bakit naranasan ng anak natin ang sakit at hirap? Nay, okay lang po yun. Naiintindihan ko din naman po si Nanay Leonora. Kasi po akong bunga ng pagtataksil ni tatay sa kanya. Pero wala kang kasalanan, anak. Kaming dalawa ng tatay mo ang may kasalanan. Nung nabubuhay po si tatay, lagi naman po niya akong pinagtatanggol. Kaya wag po kayong magalit sa kanya, Nay. Sadyang kinuha lang po talaga siya ng Diyos at siguro po, yun po naging daan para magkita po tayo ulit. Ang mahalaga po ngayon, magkasama na po tayo. Ang swerte ko talaga. Napakabait ng anak ko. Naging maganda nga at masaya ang pamumuhay ni Ronnie sa piling ni Lara at ang asawa nitong si David na sobrang bait din sa kanya at itinuring siyang sariling anak. Wala nang mahihiling pa si Ronnie sa Diyos dahil sa kabila ng pinagdadaanan niya, nagkaroon siya ng panibago at magandang simula sa piling ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!